Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoong Kristo, sa panibagong umaga. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat at nakaraos kami sa araw ng Miyerkules at ngayon ay Webes ng umaga dito sa Houston, Texas. Praise God. Webes na mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Panibagong umaga na tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Makapaglingkod sa ating Diyos at tagapagligtas. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan. Sa bawat araw na kami ay nagigising, andito ang aming mga buhay upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas. Oh, hallelujah! Hallelujah, Jesus. You are good at all times. We thank you for everything, no matter what. Sa kasaganaan, sa kahirapan, sa kalusugan, sa sakit, sa anumang mga pagsubok. We thank you. For you are good at all times. We are not alone. You are with us. You will never leave us nor forsake us. Thank you, Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, thank God. Quiet moments, worship God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. So as we grateful in everything, for God is good all the time, and all the time God is good. Welcome dito sa ating live. Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ngayon ay June 26. So ilang araw na lang at matapos na ang June. Hopefully ay makapagpadala ako dyan sa ating group chat ng schedule for our morning devotion. Kung sino man ang gustong mag-join, ang ating gagawin dyan ay tanong ko sa Holy Spirit kung anong title ng ating 2 to 3 minutes clip ng ating Word of God exhortation. Hallelujah. Ayan, no, mga ka-Team Jesus. So, salamat sa Diyos at tayo ay nagising. Webes na ngayon. Salamat sa Diyos dahil ano man ang ating mga sitwasyon sa buhay, ay mas pinili nating makinig sa salita ng Diyos. Mas pinili nating pumarito. Mas pinili ko, si Tita Vits, ay lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, na tumayo, na gumising, tumayo, mag-ayos, at mag-live para sa kapurihan ng Diyos Ama, kahit na anuman ang aking nararamdaman,
ang sakit ng aking ngipin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for everything. Okay, doki. So, magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo, no? Sa Diyos Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu. Our God, in 1 in 3. Okay. Ayan. Puri tayo sa Kanya. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah! Be exalted, Lord Jesus Christ, over all the earth, for you are good at all times. You deserve all our praises and adoration. Ayan, ayan mga kapatid, bigyan natin ng pinakamataas na uri ng palakpak ang ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. We exalt you, Jesus, Jesus. We love you, for you are good at all times. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.
sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. Yes, yes, Father God. In the name of Jesus, salamat po sa aming kaligtasan. Salamat po sa libreng kaligtasan na inyong ibinigay sa amin. Hallelujah, sa pamamagitan po ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Andito kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Ikaw, Panginoong Jesucristo, ang aming kailangan sa mga buhay namin sa araw-araw na kami ay buhay pa. Oh, hallelujah. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong kaawaan. Hallelujah. Salamat po sa malusog na pangangatawan. Salamat po sa lahat po ng iyong kabutihan, mga pagpapala at lahat-lahat, Panginoong Hesus. Yes, Lord, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan sa inyo, maging sa aming kapwa, maging sa aming mga sarili, sa aming mga pagpapabaya, sa aming mga sarili, Lord God. Patawarin mo po kami. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng pagpipigil sa sarili, disiplina sa sarili, Lord, pagmamahal sa inyo, at pagmamahal sa aming kapwa, at maging sa aming mga sarili. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Dinideklara din namin ang pagpapatawad sa aming sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nandalait sa amin nang dahil sa inyo, nang dahil sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoong Jesucristo, at kung ano man po ang kanilang mga ginagawa, Panginoong Diyos, laban sa amin, Lord. Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoon. Katagpuin mo sila. Kagaya ng pagtagpo mo sa amin, Panginoong Hesus, na ngayon ay nakaranas kami ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan sa kabila ng anumang mga pagsubok na aming hinaharap sa araw-araw. Nandiyan ka, kasama ka namin, kaya magaan ang buhay, anuman ang mga pagsubok, sapagkat hindi kami nag-iisa. Nakasama ka namin, Panginoong Jesucristo, at ang iyong banal na Espiritu, ang nasa aming kalagitnaan, ay nasa aming mga puso. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. And sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So naniniwala kami, Panginoong Jesucristo, na ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Hayaan niyo po ng iyong banal na Espiritu ang aming maging gabay at pangusap ka, banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan, ang kagalakan, ang kagalingan, ang kapangyarihan, ang kaawaan, ang pagmamahal, ang kabuoang pagkatao, ang kabuoang karakter kung sino ka. Diyos Ama, Diyos Anak, Banal na Espiritu. Hallelujah. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Father God, thank you so much, oh God. King of Kings and Lord of Lords, salamat po. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang maraos namin ng maayos ang inyong live, Panginoon Jesus. Lahat ng ito ay aming kinikiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, mga katindigsas, kumusta kayo dyan? Ngayon ay Wibis na ng gabi dyan sa Pilipinas. Ngayon ay Wibis ng umaga. Praise God for a new day. God is good all the time. And all the time, God is good. Okidoki, salamat sa Diyos at tayo ay nandito na naman sa kanyang mga salita. So kahapon ay tinuruan tayo tungkol sa mga karapat-dapat na maging alagad ng ating Panginoong Diyos Ama, ng Panginoong Kristo, mga katingkisan. So, tandaan natin na tayo ay hinuhubog ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na maging kanyang alagad. Kaya nga, kailangan nating isa-isip, isa-puso ang mga kailangan nating gawin upang tayo ay maging karapat-dapat na mga alagad o mga manggagawa sa parasan ng ating Panginoong Hesukristo, mga katimjisas. Kaisa-isip natin yan palagi, huwag tayong makihalubilo o kaya huwag tayong pumapatol sa mga kwentong walang kabuluhan, huwag natin gamitin o sayangin ang ating mga oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Isipin natin, ito ba ay mabuti, ito ba ay maganda para sa kapurihan ng Diyos, ito ba ay nagnanari sa aking kaluluwa ang mga gagawin ko o hindi. Ayan, no? Nang sa ganoon ay maging karapat-dapat tayo sapagkat ano ang dahilan at bakit tayo ay gising pa? Ang dahilan ba ay para sa ating mga sarili? No, it's not. Buhay pa tayo, pinuhay pa tayo. May mga pagkakataon nga na yung ibang mga tao ay maaring isa na sila sa mamatay, no? Kagaya halimbawa nung mga yung sa Indian Airline na maraming namatay, pero mayroong mga nailigtas. Sa mga nailigtas doon ay isang estudyante. May isa rin na lalaki, so dalawa lang ang survivor. Na ibig sabihin nun, buhay pa sila sapagkat may purpose ang Diyos sa kanila. No? So tayo, buhay pa tayo dahil may purpose pa ang Diyos sa mga buhay natin sa makatuwid. Kausapin kung hindi ninyo alam kung ano ang purpose ng mga buhay ninyo at kayo naniniwala kay Panginoong Jesucristo, kausapin nyo ang banal na Espiritu, magkaroon kayo ng meditation nang sa ganoon ay malaman ninyo na ikaw ay mahal ng Diyos kung sa akala ninyo. Kaya yung mga taong nakakaranas na ng mga depresyon, mga ganyan, sila ang mga taong nabulagan ng demonyo. Sapagkat kung tayo ay nasa tama nating pag-iisip
no, kay Panginoong Jesucristo, hindi tayo makakaranas ng depresyon. Bakit? Sapagkat, alam natin ang katotohanan eh. Alam natin nandito sa salita ng Diyos ang kailangan natin. Ang salita ng Diyos ang ating power, no? Ito yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ang salita ng Diyos. So kung patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa banal na espiritu sa araw-araw ng mga buhay natin, sa ating pagising, maging sa ating pagtulog, ay nagpapatuloy tayo sa ating paglalakad, no, sa ating paniniwala kay Panginoong Jesucristo, hindi tayo makakaranas ng depresyon dahil ang depression ay galing yan sa masamang espiritu. Galing yan sa masamang espiritu. Hindi tayo nadidepress sapagkat alam natin na ang fruit of the Spirit is, isa sa mga fruit of the Spirit is joy. So, ibig sabihin nun, ano man ang inyong mga sitwasyon sa buhay, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, yan ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. We are not alone. Ang sabi niya, come to me, all of you are heavy loaded, and I'll give you rest. Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Hanapin nga ninyo yan. Sa mga yan, ako nga hindi ko na-memorize yung mga kung saang verses yan ng Bible, pero alam ko, yan ang ibig sabihin, pag ginugugol ko yan, Bible verse that says, come unto me. O, ayan na, lumabas na. Ito pala yan sa ganito. Balikan ko na doon sa aking Bible at lagyan ko ng ganyan. Yun sa aking journal. So, hindi tayo madidepress, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Ano man ang ating mga sitwasyon sa buhay, sapagkat alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin ang katotohanan. Kaya, paano tayo, bakit buhay ka pa? So, bawat pagising natin, yung iba, pagising nila, nadidepress, bakit buhay pa ako? Ano ba ang purpose ko? Ganito na lang ba ang buhay ko? Wala silang alam sa salita ng Diyos eh, kawawa. Kaya siya mga yan, kawawa. Kaya, sino ang magsasabi sa kanila sa katotohanan? Ang mundo ba na wala ring alam? No. It is us na mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo ang dapat na magsasabi sa katotohanan. Kaya huwag tayong magkikipagtalo sa anumang mga bagay na walang maidudulot na kabutihan, mga ka-Team Jesus, no? Magsipag tayo bilang mga sundalo, bilang mga manlalaro, bilang mga masipag na magsasaka, upang sa ganoon ay mayroon tayong bilang mga sundalo nang sa ganoon ay maparangalan natin, mapaligaya natin, magalak ang ating opisyal at walang iba kundi si Panginoong Jesucristo. Tayo dapat ay maging mabuting manlalaro na sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Tayo dapat ay maging masipag na magsasaka nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng bunga. So, malapit nang matapos ang June, ang kalagitnaan ng buwan o ng taong 2025, magkaroon tayo ng check-up. No, mga ka-Team Jesus, nagkaroon na ba tayo ng bunga? May bunga na ba ang ating pagiging magsasaka sa espiritual na buhay natin? Okay. So, aalamin natin yan Team Jesus members, kung kayo ba ay mga nagkakabunga at baka at the end of December, kung hindi kayo nagkakabunga ay mamamatay ang inyong pagiging Team Jesus members ay mawawala. Umawala kayo sa landas ng Team Jesus membership sapagkat sa buong taon ay hindi kayo nagkabunga. Hala. Yan ay conviction ng Holy Spirit sa atin kung hindi kayo nagkakabunga. Okay, so dito tayo sa chapter 3 na tayo sa 2 Timoteo chapter 2 o chapter 3. Chapter 3 verses 1 to 9. Oh, ito lang muna tayo para hindi masyadong mahaba. Chapter 3, 2 Timoteo chapter 3 verses 1 to 9. Ang mga huling araw. Okay. Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw.
dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapag-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Hallelujah. Ayan na tayo ngayon mga katimjisas. Tayo ay nasa huling araw na, no? Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan. Mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. May ilan sa kanilang gumagawa ng paraan para makapasok sa mga tahanan at manluko ng mga babaeng mahihina ang loob, nalulong na sa kasalanan at alipin ng sari-saring pagnanasa. Nais laging matuto ng mga babaeng ito, pero hindi nila mauunawaan ang katotohanan kailanman. Ang pagkontra sa katotohanan ng mga lalaking nangangaral sa kanila ay gaya ng pagkontra ni Janis at Jambres kay Moises. Hindi matino ang pag-iisip nila at ang sinasabi nilang pananampalataya ay walang kabuluhan. Pero hindi rin magpapatuloy ang ginawa nila dahil mahahalata ng lahat ang kahangalan nila gaya ng nangyari kina Janis at Jambres. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa mga salita sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ng Espiritu, at mangusap po kayo sa amin upang aming marinig ang mensaheng nais mong iparating at amin itong magamit, amin itong ipamuhay bilang mga alagad mo, bilang mga tagasunod ni Panginoon Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Okay, ang mga huling araw. So tayo mga katinjisas ay nasa huling araw na. We are on the end times na tayo. Nasa last days na tayo mga katinjisas. At ipinapakita dito, sinasabi dito, mahirap sa huling araw. Dinidescribe na, no? Inilalarawan dito kung anong klaseng mga tao mayroon na tayo ngayon sa kasalukuyan. Dahil end times na ito ay itong mga nakasulat nito ay 2,000 years ago ito. At ngayon ay nangyayari na, no? Ang prophecy na ito ay nangyayari na ngayon sa kasalukuyan, mga ka-Team Jesus. So tingnan ninyo, maging mahirap ang mga huling araw dahil maging makasarili ang mga tao. Ayan ang description ng mga tao na nandito na ngayon sa huling araw. Una, maging makasarili. Ayan. So, naobserbahan ba natin na ang ating mundo, na ang ating paligid, ang mga tao, dati ay tahimik ang mundo, tahimik ang ating paligid. Ang bawat isa, ang mga magkapitbahay, palaging bukas ang mga pinto, umaga at gabi, walang iniisip na masama na mayroong biglang papasok na magnanakaw, na ganito, ganyan. No? At kung anuman ang kanilang mga pagkain ng mga kapitbahay natin, ganyan, nagbibigayan yan, may pagkain kami dito sa ganyan, may ganyan. Pero ngayon sa kasalukuyan, sa huling mga panahon, sa huling mga panahon, ang mga tao ay makasarili, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto. Una muna, makasarili ang mga tao. Selfish.
Wala nang ibang iniisip, kundi ang kanilang, sabihin nating, nakakabuti sa sarili nila. Para sa akin, para sa akin, para sa akin. Kaya yung mga magnanakaw na yan, yung mga pumapasok sa bahay at nananakaw, pumapatay dahil sa kanilang mga kagustuhan, yan ay dahil sa kanilang pagiging makasarili. Bakit? Sarili nilang iniisip at wala sila sa totoong kaisipan nila o sa mabuting kaisipan sapagkat sila ay nalulung sa druga. Nalulung sila sa druga dahil nga sa pagiging makasarili nila. They want pleasure, pleasure, pleasure. Sa halip na harapin ang problema sa buhay na kasama si Panginoong Jesucristo, ang pinili nila ay talikuran ang sitwasyon ng buhay at magdruga. No? Magdruga sila, talikuran. Talikuran ang tungkol sa sitwasyon ng buhay at sila ay magdudruga. 'Di ba? Sa halip na ang gagawin nila, no, mga ka-Team Jesus. So, kung sila ay wala na sa sariling katinuan, sa mabuting katinuan, at naghahanap sila ng panggastos ng kanilang mga bisyo, kaya kung ano man, kung sino man ang mabibiktima nila, kung sino man ang hahadlang sa kanilang mga daan upang makapagnakaw ng ganito, upang maganyan, papatayin nila. That is selfishness eh. Wala na sila sa sarili nila. Hindi na nila naisip na itong mga taong ito ay may sarili ding buhay. Mayroon din silang mga karapatan. Wala na. Hindi na naiisip ng mga kriminal na yan. Bakit? Ang nasa kanila ay ang kasakiman, ang nasa kanila ay ang kasamaan, ang nasa kanila ay ang mga masasamang espiritu na hinahayaan nilang pumasok sa mga puso nila, sa mga katawan nila, sapagkat hindi nila alam ang salita ng Diyos. Especially sa mga taong tinatanggihan ang katotohanan. Tinatanggihan ang katotohanan, kaya hindi nila naiisip ng ibang mga tao, kaya nga sabi na salita ng Diyos, di ba? Mahalin ang Diyos higit kanino man, mahalin ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. O di kung mahal natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa sarili natin, hindi natin sasaktan yung mga yan, hindi natin papatayin yung mga yan, yung ibang mga taong pumapasok lang sa mga bahay at pumapatay. Bakit? Sapagkat mahal nga natin ang sarili natin. Wala sila sa kanilang tamang katinuan. At unang-una, hindi nila mahal ang Diyos. Dahil nga, hindi nila nasunod ang kautusan. You know? Makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi. O, ayan, puro salapi, puro salapi, puro pagpapayaman, puro pera. Kahit na may nakakaapa ka na. Ano nangyari dito sa aking electric fan? Dali lang. Kahit na sabihin natin nakakaapa ka na ng tao, kahit nakakaapa ka na ng tao, hindi mo na napapansin na ikaw ay nananakit na ng iba, na ikaw ay nasasakta na ng iba, nang dahil sa iyong kasakiman, dahil sa pera, dahil sa sakim, sa salapi. Importante sa iyo ay magkapera, kahit na nanluko ka na ng kapwa mo, kahit na nilang ka na ng kapwa mo, ay importante, mayroong kang ginansya, mayroong kang tubo, kahit na hindi na tama yung halimbawa ay nagninegosyo ka, no? Yung pagkain, halimbawa, mga ganyan. Kahit ang mga ingredients mo ay binabawasan mo na, hindi na yung dating ingredients mo o ganito, dahil sobrang mahal na, wala na akong ganito. Pero, ganon pa rin ang presyo mo, mahal ka pa rin.
Pero ang iyong quality ng iyong ginagawa ay hindi na yung kasing kalidad na dapat na yun ang binayaran ng iyong customer. So, nanluloko ka na para magkapera ka. Akala mo siguro, sabihin mo, hindi naman ako sakim sa salapi. Anong hindi ka sakim? Kahit sa mga maliliit na bagay. No? Maliliit na bagay. Kahit sa mga maliliit na negosyo. Ay nanluloko ka pa rin ng kapwa mo. Yan pa rin ay kasama sa pagiging sakim ng pera, ng salapi. Sapagkat ang gusto mo ay magkapera ka. Ang gusto mo ay mayroon kang matanggap na pera kahit na manluloko ka. Manloko ka sa kapwa mo. Kahit magsinungaling ka, nang sa ganoon ay magkapera ka, nang sa ganoon ay makatanggap ka ng pera, magsinungaling ka. Kasama yan sa sakim sa salapi. Kasama yan. Akala nyo siguro, isipin nyo, oy, hindi naman ako sakim sa salapi. Anong hindi ka sakim sa salapi? Kahit, halimbawa, simple lang. Di ba yung mga bata, halimbawa, sinasabihan mo, bumili ka sa tindahan ng ano pa man yung mga kakailanganin mo sa pagluluto. Okay. Yan, binigyan mo siya ng 100. Ito lang, ganun. Yung anak, yung batang yan, kung hindi mo na isanay na ibigay sa'yo ang sukli, kung magkano, ang detail ng mga ganito, ganyan, no? Mangungurakot yan. Habang sila'y bata pa, kung hindi mo naturuan ng tama, mangungurakot yan kung hindi mo na disiplina na dapat naka-schedule yan, dapat nakaganyan, magkano, ganito, ganyan, kahit sa maliit na salapi. Hindi na ibabalik sa inyo yung sukli. Yan ay isa na yan sa pag-uugali ng pagiging sakim sa salapi. Kahit sintabo pa yan, ibalik mo yan. Sabihin mo, ito po, may sukli. Kahit tayo mga adults, may sukli mula 100, ito na po ang sukli, ito na po ang sobra, ganito, ganyan. Kung gusto mong hingin, magsabi ka ng totoo. Pwede po ba akin na lang ang sobra? Yes. Hindi yung walang nangyari, palang walang nangyari, na ganyan-ganyan. May sukli ba? Sasabihan ka pa kung may sukli ba? Tatanungin ka pa kung may sukli ba? Ituro na natin sa mga bata na ganyan ang tama. Kahit kami dito, halimbawa, ako ang ginagamit ng banal na espiritu sa paghawak ng pera ng D&G Rehab. Si Tito Bryant ay walang alam yan pagdating sa financial ng D&G Rehab, kung magkano, ilang milyon ang dumaan, marami ng milyon ang dumaan sa aking mga kamay. Ako ang pipirma ng cheque, mga ka-Team Jesus, para masend ang mga sahod, ganyan-ganyan, no? Hindi na yan nakikialam si Tito Bryant. Pwede nga akong mangurakot. Pwede nga akong gumawa, isyuhan yung sarili ko ng cheque. Hindi naman niya nakikialam kung ano ang mga come and go, ano ang in and out ng company. Isyuhan ko yung sarili ko ng cheque. Pwede yun. Kung wala akong Diyos sa puso ko. Subalit, mayroon akong Diyos. At alam kong nakikita ako ng Diyos ano man ang aking mga ginagawa. Kaya nga yung sinasabing, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung takot mo sa Panginoon. Takot mo na gumawa ng masama sapagkat alam mong nakikita ka niya. So, pagdating ng mga kwentahan, ito na ngayon, Tito Bryant, ito ngayon yung buong taon, kasi nga nag-aano tayo sa tax, no? Yung mga taxes natin. So, ako lahat gumagawa ng tax na yan. So, ito ang
ang kabuuang proceed ng DNG Rehab, yan. Ito ang labor, ito ang mga office supplies, ang mga expenses sa buong taon, ito ang mga marketing, ito ang bayad sa rent, mga ganito ganyan. So ito na lahat. Binibigay ko yan kay Tito Brian from the last centavo ay nakadetalye lahat yan nang sa ganoon ay maging kapanipaniwala tayo nang sa ganoon ay mapagkatiwalaan tayo mga katinjisas. No? So ganoon ang dapat nating gawin. Huwag tayong maging sakim. Manluko tayo sa ating kapwa para magkaroon tayo ng pera. Maninlang tayo, mang-apak tayo ng ating kapwa nang sa ganoon ay magkapera tayo. Maninlang tayo ng ating kapwa nang sa ganoon magkapera tayo. Kahit sa simpleng bagay, halimbawa ngayon sa ating kahit sa ating mga live. Hindi natin alam sinong nanluloko, sinong nanilinlang, tanging ang Diyos lang nakakaalam at ang Diyos lamang ang nakakaalam at siya ang bahalang magparusa sa mga taong nanlilinlang. Halimbawa, very simple. Nagla-live tayo at alam natin na ang ating live ay mayroong love gift. Oh. Ang sabi ng Holy Spirit sa akin, yung mga nagjo-join sa live na mula simula hanggang sa katapusan ay nandito na sila. It times 2 mo yung kanilang love gift. It times 2. So ano ibig sabihin ng times 2? Kung halimbawa, mayroon tayong ilang Sunday. So, ilan ba yun lahat? 20, 30. Tapos, mayroong apat na Sundays, no? May 4 na Sundays. Halimbawa, sa month of June, may 4 na Sundays. So, kung 4 na Sundays, ay, tag 10 pesos lang ang ating, love gift, no? Para sa inyong load. So, kung 4 na Sundays, 30 days, 26 days. So, kung araw-araw kayong nandito, mayroon kayong pang-load na 260 pesos, no? Tapos, times 2 yan, 260. Tama ba? 260 times 2. So, magiging 400. 500 plus times 2 ang inyong pagpunta dito. Oh. Para pang-load ninyo yan. Di ba? Ngayon, maaring kahit na, halimbawa, kayo mag-asawa, di natin alam kung sino-sino. It's only the Lord knows. Para sa ganoon ay makakuha kayo ng love gift kahit na yung iyong asawa kayang babae hindi available o ang asawang lalaki hindi available. Ikaw lang, isa sa inyo ang available. Ikaw lahat ang nagpindot-pindot dyan na makita na si ganito ay nandito, si ganyan ay nandito. That is how simple ang palilinlang ng kapwa. Ganon kasimple ang panglilinlang natin sa ating kapwa, lalo na sa Diyos sapagkat ang gawain na ito ay banal. At kung ginagawa ninyo yan, para manloko kayo, para magkapera kayo, yan ay isa sa kasakiman ng tao sa pera. Kahit sa maliit na mga bagay, ay nagiging sakim tayo. Paano pa kaya kung malaking halaga? Paano pa kaya kung hundreds of thousands na yan, millions of pesos or dollars? Gayong, kahit na mga maliliit na bagay, maliliit na salapi, ay hindi nga tayo mapagkatiwalaan eh. Kahit nung maliit na salapi, ay niluloko pa natin ang ating kapwa. Mas lalo na ang Diyos niluloko natin. Hindi natin alam na nakikita tayo ng Diyos at alam niya ang lahat ng ginagawa natin. At kung ano man ang mga panulokong ginawa natin sa Diyos, yan ay sumpa. Kahit anong hirap, kahit anong gagawin nating pagtatrabaho, kahit kung isinumpa tayo ng Diyos, gagapang pa rin tayo sa kahirapan sapagkat siya unang-una niloko natin ang Diyos.
Hallelujah. Kaya, yan tayo ay nasa last days na mga ka-Team Jesus, Mayabang, mapagmataas, na pang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagsundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang sila ay makadiyos, pero sa katotohanan, hindi makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay nila. Para silang mga fig tree na ang yabong-yabong sa harap ng tao, wow, relihiyusa, wow, makadiyos talaga, ganito, Pero sa katotohanan, hindi na ipapakita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay nila. Walang mga bunga. Walang bunga. Kaya ang bunga, mga ka-Team Jesus, ay mahalaga. Mahalaga ang bunga. Mahalaga ang mga bunga natin. Sapagkat yun ang ating maibibigay sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ating reward. Kasi kung kukunin na tayo ng Diyos, ang itatanong niya sa atin, ano ang ginawa mo para sa akin nung ikaw ay buhay pa? Mag-flashback yung mga buhay natin. Kapag tayo ay nakay Kristo na, at hiningi na natin ng kapatawaran ang lahat ng ating mga kasalanan, nung tayo ay tumanggap kay Panginoong Hesukristo, anuman ang ating mga nagawang kasalanan, mga ka-Team Jesus, sa harap ng Diyos, ay it is blotted out. Ibig sabihin nun, wala na. Kinalimutan na ng Diyos yung mga kasalanan na yun, sapagkat hiningi na natin ang kapatawaran yan, at tinalikuran na natin yun. Pangako niya yun nasa salita ng Diyos yan. So, ang ating mga kasalanan, nung tayo tumanggap kay Panginoong Jesucristo, na isinuko natin sa Kanya at tinalikuran natin, blotted out na yan. So, kung i-roll back ng Diyos yung ating buhay, hindi na kasama doon sa pag-roll back, pag-flashback, yung mga kasalanan natin kung tayo ay naging totoong Kristiyano na. Kung tayo ay naging born-again Christian, hindi na maibabalik yung flashback na yan sapagkat kinalimutan na ng Diyos yung bahagi na yun. Pero kung ang isang tao na mamatay, na wala kay Kristo, na hindi pinagsisihan ang kanyang mga ginawang kasalanan habang siya ay buhay pa, pag nag-flashback sa kanyang buhay kung sino siya, anong nagawa niya para sa Diyos, lahat ng mga ginawa niya, kahit sa tago, kahit nag-iisa siya, yung anong ginawa niya, mga kasamaan yan, ay lalabas yan, makikita yan, expose. Pero kapag tayo ay mga Kristiyano na habang tayo ay buhay, tinalikuran natin ang ating mga kasalanan, namuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, at sinusunod natin ang conviction ng Holy Spirit kahit hindi man tayo perpekto, kahit habang tayo ay mga Kristiyano at sa bawat araw ay maaring tayo rin ay nagkakasala, subalit sinunod natin ang conviction ng Holy Spirit na sinabi ng Holy Spirit, anak, mali yung ginawa mo. Humingi ka ng tawad. At sinunod mo rin yun. Ayan, nakipag-usap ka sa Diyos. Panginoon, I'm sorry po. Mali pala yung ginawa ko. Patawarin mo ako. Turuan mo ako na yung aking bibig ay maging mapipigilan ko.
makontrol ko yung bibig na ito, yung kamay kong ito, yung isipan kong ito, nagkamali, patawarin mo ako. Pag ganyan tayo, mga katimjisas, pag tayo ay kinuha na ng Diyos, mag-flashback yung ating buhay. Ang ipa-flashback ng Diyos sa buhay natin, yun yung nung tayo ay naging born again. Nung tayo ay muling nabuhay, sapagkat yun ang pangako ng Diyos. Once na humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, at tinalikuran natin ang mga kasalanan na yan, it was blotted out. So, hindi na yan kasama sa record. Blotted out pangako niya, nasa salita ng Diyos yan. So, ang mag-flashback ay ang ating buhay nung tayo ay naging born-again Christian. So, yung tanong natin diyan, ang tanong ng Diyos, nung ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, nung ikaw ay tumanggap sa akin bilang iyong Diyos at tagapagligtas, nasunod mo ba ang aking mga salita? Ginawa mo ba ang mga dapat mong gawin bilang aking tagasunod, bilang aking disipulo, bilang aking alagad? O naging karapat-dapat ka bang alagad ko? Yun naman ang magpa-flashback dyan. Kung naging karapat-dapat ba tayo sa Kanya? No? So, kung ano yung mga ginawa nating mabuti, ayan, makikita yan. Okay. May naging bunga ba tayo para sa Diyos? Ipinakita ba natin sa ating kapwa na tayo ay may Kristo? Ipinakita ba natin sa ating kapwa na mahal natin ang Diyos? Yun na yung lalabas diyan, mga katimjisas. Ang kalalabasan niyan, yung flashback ng buhay natin. Nagkaroon ba tayo ng bunga? Mayroon ba tayong nadalang mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos? Dahil tayo nga ay mga manggagawa niya. Ha? Tayo nga ay Kanyang mga tagasunod. So, alam ng Diyos lahat ang ating buhay. At kung tayo ay nagkukunwari, kung tayo ay nanlilinlang ng ating kapwa, kung tayo ay nanluluko ng ating kapwa, alam niya yun. Walang nakatago sa Kanya Kaya nga tayo ay nasa last days na. Sa huling araw, nakikita natin sa paligid natin ang kasamaan. Ngayon, hahayaan lang ba natin yan? Sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga pinsan, sa ating mga pamangkin, hahayaan lang natin yan? Na sila ay maging biktima ng kasakiman ng demonyo? Ng pagiging makasarili ng demonyo? Mahilig sa kahilayan. Hala. Disco dito, disco doon. No? Bakit? Wala sa kanilang presensya ng Diyos Samantalang kung tayo ay nasa kay Kristo, nandoon yung guilt natin. Yan ang Holy Spirit na nagsasabi sa atin, mali yan anak. Because we have to preserve our body as the temple of the Holy Spirit. So gamitin natin ang ating mga katawan para mapurihan ang Diyos. Ngayon, kung nandoon ka sa disco house at sayaw ka ng sayaw, ganyan-ganyan ka, nagkalasing-lasing ka pa dyan, sa palagay mo mapurihan mo ang Diyos ang ginagawa mo yan? No. Sinong pinupurihan mo? Ang demonyo. Sinong sinasayawan mo? Ang demonyo. Hindi ang Diyos. Yung mga disco-disco na yan, yung kung ano-anong mga music, sinong sinasayawan nila? Sinong pinupuri nila? Ang demonyo. Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos, Dinideklara nila na sila ay makadiyos, pero hindi nakikita sa mga buhay nila ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay may totoong Diyos sa mga puso natin,
Wala tayong ibang babanggitin na mga pagpupuri, mga pagkanta, kundi ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin and the goodness of God. Oh, hallelujah. I will bless the name of the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship your holy name. Ganon ang mga anak ng Diyos. Bakit? We sanctified our body. We sanctified our hearts. We sanctified our mind for the purpose of God. And we separate ourselves from the world. Wala na tayong ganang makinig diyan sa mga circular na mga music na yan na yun ang gusto ng mga kabataan. Wala na tayong gana niyan. Kung tayo ay seryoso sa ating pananampalataya sa Diyos, wala na tayong gana diyan. Ang ating mga kinakanta ay ang awiting makalangit ang ating kinakanta, na kung saan hindi lang tayo kumakanta basta ganyan, kundi dito, tagos sa puso yung pagkanta natin sa mga awiting makalangit, sapagkat ito yung ating nararanasan sa mga buhay natin sa araw-araw na tayo ay naglalakad tayo sa ating pananampalataya kay Kristo. Wala na tayong yung desire sa mga awitin na yan na, memorizing ko yung mga kanta na yan dahil wala na tayong desire dyan sa kung ano yung trend ng mundo o ito ang trend ng mundo, gagaya-gaya ka rin kagaya ng ibang mga dating mga members ng Team Jesus na ito daw ang trend ng mundo. No. Kung tayo ay na kay Kristo, nakapokus tayo, magkabunga ako. Dapat ang aking buhay ay maging living witness ng aking Panginoong Jesucristo sa kanyang kabutihan sa buhay ko. So, ang ating buhay ay nakalaan na para sa Kanya. Panginoon, nandito ako. Gamitin mo ang buhay ko. Iniaalay ko ito sa inyo. Kung itong mga taong ito ay makasarili, dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo ay selfless. Selfless. Ibig sabihin nun, tinitingnan natin, no, ang kabutihan ng iba. Hindi lang ang kabutihan natin. Kung ano yung mga description ng mga taong ito, sa huling araw, yun dapat ang opposite ang gawin natin. O tingnan ninyo, walang respeto sa mga magulang. Ang mga magulang, sila na ang nagsasabi sa kanilang mga magulang, o ang inyong mga anak ay ganyan, ako, something is wrong with you. No? Something is wrong with you. Na ang inyong mga magulang, ikaw bilang magulang ay walang respeto ang mga anak mo sa iyo. Kailangang disiplinahin mo yan, kailangang ipagdasal mo yan, kailangang kausapin mo yan nang sa ganoon. No? Ay matuto sila sapagkat ikaw din bilang magulang sisingilin ka ng Diyos. Kung nagawa mo ba ang iyong tungkulin bilang mga magulang, sapagkat ibinigay sa iyo, ibinigay ng Diyos yung mga anak na yan ay mga pagpapala, yan ay mga regalo ng Diyos sa atin, yung mga bata, yung mga anak. No? Ngayon, kung hindi natin na-disiplina yung mga batang yan, kung hindi natin naturuan, hindi natin nakausap, dahil pagod ka, ang mga magulang, ngayon sa kasalukuyan, ang mga magulang, parang 20 minutes na lang ang oras nila sa bawat linggo na nakikipag-usap sila sa anak nila na ganyan dahil busy, trabaho ng trabaho para magkapera. Wala nang panahon para sa kanilang mga anak. May gadget na lang. O sige, cellphone, mga ganyan. No, hindi mo pwedeng ipalit ang iyong pagiging magulang daan sa mga gadgets na yan, sa mga anak nyo. No. No. Ha?
So kung tayo ay mga Kristiyano, ano man ang sinabi dito, sabi dito, makasarili ang mga tao. So kung ang mga tao na hindi mga Kristiyano ay makasarili, kung hindi mga Kristiyano, sila ay mga makasarili. So tayo mga Kristiyano, dapat hindi tayo makasarili. Ibig sabihin nun, kung sila ay selfish, tayo ay selfless. Tinitingnan natin ang kabutihan ng ibang tao. Ang pwede nating magawang kabutihan sa ibang tao. Yan. Sakim sa salapi. Kung ang mga tao ngayon sa mundo ay sakim sa salapi, opposite natin yang gawin. Kung sila ay sakim sa salapi, tayo na mayroong salapi na ibinigay ng Diyos, halimbawa sa amin, dito, pinagpapala kami ng Diyos, may mga trabaho kami, sinabi ng Diyos, ibahagi ninyo ang part ng sahod ninyo dito, ibahagi nyo ito, yan, ipadala nyo dyan sa Team Jesus, yes Lord. Ito, ang profit ng D&G, ipadala ninyo dyan sa Team Jesus, yes Lord. Ganon lang yun. So, hindi tayo makasarili, hindi tayo sakim sa pera. Ito ang pera, Lord. Ito ang pera mo, Lord. O yan. Anong gagawin namin dito? This is yours, so help us. Ang Diyos ay hindi sakim sa pera kasi siyang may-ari ng lahat eh. Sinasabi lang niya, portion of it as your offering. Ibigay mo doon sa ministry. Ibigay mo dito sa ganyan. Ibigay mo, it's up to you. So tayo, Lord Jesus, bigyan mo kami ng pusong puno ng yung generous heart, mapagbigay na puso. Yan ay isa sa mga manifestation natin bilang mga Kristiyano. Hindi tayo makasarili. Iniisip natin ang kabutihan ng iba. Hindi tayo sakim sa pera, kaya tayo ay nagkakaroon ng generous heart. Generous heart. No? Ano sabi dito, mayabang, mapagmataas. Kung ang mga taong ito ay mayabang, mapagmataas, tayong mga Kristiyano, tayo ay mapagkumbaba. Kahit na pinagpapala na tayo ng Diyos ng milyon-milyon, nananatili pa rin tayo mapagkumbaba sa ating pananalita, sa ating galaw. Bakit? Kinikilala natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng ito at tayo lamang ay daluyan lang tayo ng kanyang mga pagpapala upang sa ganoon, we are blessed to be a blessing to others. So, ang sabi dito, mapagmataas, hindi tayo nagiging mayabang, no? Mapagkumbaba, mapagmataas, mapagkumbaba. Mapang-insulto, hindi tayo mapang-insulto, mga ka-Team Jesus, no? Hindi tayo mapang-insulto, huwag tayong mag-insulto sa ating kapwa. Ayan. Masuwayin sa magulang, so hindi tayo sumusuway sa ating mga magulang. Sumusunod tayo. Mayroon tayong respeto sa mga magulang. Walang utang na loob. Kami dati sa aming mga magulang, lalo na si tatay, pag sinabi ni tatay, Puyo, tay, punta kami doon sa tay, may disco-disco dyan, sa aming barangay lang, dyan sa hall. Punta kami doon, tay, manood kami. Puyo! Ibig sabihin ng puyo ay, no. Hindi, pwede. Manatili ka sa bahay, ganyan. Matulog na kayo. Matutulog ka na yan, ka na. Ako, halimbawa, na chairman ako ng youth, chairman ako ng ang tawag nun, yung youth. Nun yung mga kabataan ba? Ng mga kabataan sa barangay, chairman ako. Pero, limitado naman ako dahil ayaw naman ng tatay ko. Kaya ang ginagawa ko, tay, punta lang ako doon na i-arrange ko lang yung setup, tay. I-arrange ko lang yung setup. Mayroon na akong mga assigned na mga ikaw ang maghawak sa pera. Ikaw ang mag-a-arrange ng ganyan, ha. Ikaw ang mag-ganyan. Pag 9 o'clock, aalis na ako kasi yun lang ang oras na sinabi ng tatay ko. Pag 9 o'clock, umuwi ka na. So,
Wala na akong alam kung anong nangyayari dyan sa activities namin dyan. Basta ako 9 o'clock uwi na ako. So, yun. O, ano ngayon ang nangyayari sa amin? Naging matagumpay kami, naging successful kami, naging professional kami. Bakit? Sa hirap ng buhay, kahit sa hirap ng buhay, ay mas pinili naming sundin ang aming mga magulang. Okay ka, kahit madaling araw, ayan, nagsisermon na yan si tatay, ganito, ganyan, no? Wala, tahimik na lang ang buhay dyan. Sundin, no? Hanggang sa makatapos sa kolehiyo. Okay. Walang mga utang na loob. Ayan, walang gratefulness ba? So tayo, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay magpasalamat din sa ating kapwa. I am thanking the Lord God sa buhay mo. Thank you so much. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa Diyos sa buhay mo, sa kabutihan na ibinigay niya sa iyo. At ginamit ka niya para sa aking pangangailangan. Ganyan, no? At hindi maka-Diyos. So, yan, no? So, kung sila hindi maka-Diyos, tayo ay maka-Diyos. Ipakita natin sa kanila na tayo ay totoong tagasunod ni Kristo. Ayaw nilang makipagsundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, at walang pagpipigil sa sarili. Galit sa anumang mabuti. So, kung ano man yung mga ginagawa ng mundo, yan ang gawin natin opposite. No? Opposite ang gawin natin. Makikipagbalikan tayo sa ating mga kaaway. Make peace sa ating mga kaaway. Kaya nga, dinideklara natin ang pagpapatawad sa ating kapwa. Para sa ganoon ay mapatawa din tayo ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan, mga kating Jesus. No? Kaya pagpapatawad sa kapwa, pagbalik sa relasyon na nasira ng dahil sa mga chismis, ng dahil sa pagiging makasarili, ng dahil sa pagiging sakim sa pera. Oh. Kaya, kung tayo ay nakay Kristo, wala na yung mga ganyang kasamaan. So, makikita natin ang kaadahan kapag tayo ay nakay Kristo na. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God, sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin. Nagpapaalala sa amin kung ano ang aming mga gawin bilang iyong mga tagasunod. Gayong nandito na kami sa huling araw. Sa last days na kami, sa huling mga araw, nandito na kami at nakikita namin kung gaano nakasama ang mundo. Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na pinaniniwalaan. Pinili namin kahit sa aming kapaligiran, sa kami ay pinapalibutan ng kasamaan. Pero mas pinili namin na maging mabuting tao nang dahil sa inyo. Mas pinili namin na sundin ang iyong mga salita. Mas pinili namin na maging mahinahon, may pagpipigil sa sarili. Mas piliin namin na magalak sa aming mga buhay, maging kontento kung anumang sitwasyon meron kami habang nilalakaran namin ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Tulungan mo kami dahil hindi namin magagawa yan kung wala ka. Mahina ang aming mga katawang lupa. Subalit sa aming mga kahinaan, ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kalakasan. We can do all things through Christ who strengthens us. Yan ang iyong sinasabi sa mga salita. Kaya, Panginoon Jesus, isinusukod namin sa inyo ang aming mga buhay. Salamat po. At yung blotted out ang aming mga nagawang kasalanan nung unang mga panahon na kami ay hindi pa naging Kristiyanong totoo. Hindi pa naging born again. At maraming salamat dahil binigyan mo kami ng panibagong buhay. Buhay na upang sundin ang iyong kalooban. Buhay na umaasang mayroong eternal life. Mayroong buhay pagkatapos ng buhay sa mundo. Oh, hallelujah. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoong Hesus, upang kami po ay magkabunga na hindi kami mahihiya, hindi kami matatakot, hindi kami maging tamad. Gawin mo kaming maging masipag na mga magsasaka, maging manlalarong may disiplina sa sarili,
mga sundalong ang focus ay ang pagsunod sa iyong kalooban, Panginoong Hesus, bilang aming opisyal. Oh, hallelujah. Nang sa ganon ay kami po ay magkabunga, Lord, na hindi kami makontento na naging Kristiyano na kami at nakikinig kami araw-araw sa mga salita, pero wala kaming bunga. Ang yabong-yabong ng aming mga dahon, ang yabong-yabong, ang laki ng aming mga katawan, na aming tree, yung trunk, parang fig trees. Subalit, walang mga bunga. Walang halaga ang aming pagiging Kristiyano kung hindi kami namumunga para sa iyo, Panginoon Jesus. Kaya convict our hearts, Lord. Yung mga kapatiran namin dito, convict their hearts, Father God. Na mamunga sila, Panginoon, na ma-invite nila, dadami kami makikinig sa inyo, Panginoong Jesus. Para sa iyo, kapurihan, Lord. Maging hindi man magjo-join yung kanilang mga ini-invite, pero patuloy sila na magbabahagi. Patuloy nilang ipapalo up yung mga binabahagi na nila ng yung mga salita. Nang sa ganoon, Lord, ay magkabunga ang aming mga kapatid. Magkabunga pa ng lahat. O hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong presensya. At salamat sa katugumpayan ng iyong Bible study sa araw na ito. To God be all the glory and honor. At anuman po ang mga pangangailangan ng iyong mga anak ngayon, Father God, I'm claiming, Lord, sa lahat ng mga nandito ngayon, ibuhos mo ang kanilang ang iyong mga pagpapala sa kanilang mga buhay, maging sa kanilang mga pamilya. I declare, Father God, the open heaven, Lord God, of your blessings, Father God, in the name of Jesus and by the blood of Jesus, na ito po ay matatanggap ng iyong mga kaanakan. Ano man ang kanilang mga prayer request, Father, let it come to pass for your purpose and your glory. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat. Ito'y aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Ayan. O mga ka-Team Jesus, may paalala ang Holy Spirit sa atin, yung mga nagjo-join sa atin dito na gustong ang gamitin ng Diyos ay ang Team Jesus para kayo ay mapakasal, mga ganito, ganyan. So, ang leading ng Holy Spirit ay kailangan na, dati kasi kahit babae lang ang sumusunod, no, ang nakikinig sa salita ng Diyos, okay na. Pero ngayon, ang sabi ng Holy Spirit, kung gusto ninyo na gamitin ng Panginoong Hesus, ang Team Jesus, ang ministry niya, para sa inyo, no, pakasal kayo, mapaayos ang mga buhay ninyo, maliging legal kayo, kailangan nakasama ninyo ang inyong mga asawang lalaki. Ang inyong partners, dapat pareho kayong tumanggap kay Panginoong Jesucristo. Upang matanggap ninyo ang mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang support ng ministry, para kayo ay maiayos ninyo yung inyong mga papel at maipakasal kayo kahit sa simpleng kasalan. So, yun yung sinasabi ng Banal na Espiritu sa amin na mga ka-Team Jesus. Kaya kumbinsihin ninyo ang inyong mga partners na dapat sila rin ay makonvict ng Holy Spirit na talikuran ang kasalanan at tanggapin si Panginoong Jesucristo, at huwag kayong gumawa ng mga gawaing sexual kung hindi kayo ikinasal. Kung convicted na kayo na mali yung ginawa ninyo, and that is fornication, huwag na ninyong gawin yan habang hindi pa kayo kasal. Kasi patuloy kayo nagkakasala sa Diyos, at hindi ninyo hawak ang mga buhay ninyo kung hanggang kailan kayo buhay. So, ano ngayon ang mangyayari sa atin, sa inyo? Kung kayo ay patuloy na nandyan sa kasalanan na yan, at darating ang panahon na kunin kayo ng Diyos. Sabihin nyo, ay, bata pa naman ako, malakas pa naman ako. Hindi mo hawak ang buhay. Tingnan mo nga si Papa Edgar. No? 50 years old pa lang, malakas, walang sakit. Nakaraos sa COVID, walang COVID, whatever, pero ayan, kinuha na ng Diyos 5 years ago. O diba? So ganun ba yung mga ka-Team Jesus? Hindi natin alam ang buhay natin Kaya nga habang may pagkakataon tayo, ituwid natin ang ating mga buhay.
At isama natin yung ating mga partners, kayo diyan na may mga partners, isama natin sila sa pagdarasal na tumanggapin sila kay Panginoong Kristo at ma-convict ang mga puso nila na gawin kung anong tama sa harap ng Diyos. Okay? Hanggang sa mali, Jesus loves us. Bye-bye.